My question is for Attorney Poa. Attorney Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos, Andy Lim, and all of these names that are brought up? Are they real people or are they aliases? Sir, I would like to answer a question, Your Honor, but that is part of the yes, legal strategy, which you will see when we present our evidence in chief. That's Again, fine. may the That's chair, fine. may the But I understand the chair question. remind Senator Judge Bam, as far as practical, let's let the witness present their evidences and not allow the counsels to make conclusions of either fact or law, nor divulge their respective legal theories. These are not legal theories. In your previous answers, there was no referral to these individuals as either aliases or real people. In Correct, your previous Your Honor. answers. Correct, because that was precisely our legal theory then, that there was nothing to answer at that point, Your Honors. Alright. But we will definitely show you our theory once we are given the opportunity to present our evidence in chief, Your Honor. Alright, maraming salamat, Attorney Poa. Attorney, during your conversation with the OVP, nung panahong binubuo yung AOM, may nagbanggit ba sa kanila na, oh, itong mga pangalan to, alias to? Or never nila nabanggit yung tungkol sa alias nung nag-meeting sila sa'yo? Nung time po na yun kasi hindi pa nila nasubmit yung documentary evidence of payments po. So there's never been any indication from their responses or any calls that these names that are being brought up are indeed aliases? Wala. Wala pong indication. Okay, thank you. Yung ibang ahensya na ino-audit ninyo, gumagamit rin ba sila ng alias? We wouldn't know po kasi yung, dun sa mga document na sinasubmit sa amin, hindi naman po naka-indicate if it is an alias or not. And it's not up to you to find out whether these are aliases or not. Yes po, since wala nang pong provision dun sa joint circular, Your Honor, with respect to the Okay. aliases. So itong paggamit ng alias, to your knowledge, hindi nyo alam sa mga ino-audit ninyo, but to your knowledge, gumagamit ba ang ibang ahensya ng mga alias? I wouldn't know po since katulad nga po, hindi naman po bukod dun sa sinasubmit nilang documents, wala pong naka-indicate na yung name ay alias po. And the position of COA is hindi ito bawal pero hindi rin to pwede. Yes po, kasi silent po yung joint circular, Your Honor, as to that. Okay, but your appreciation is totoong tao ito. Kasi may pirma. Tama ba? Lahat ba ng AR may pirma? Sa pagkakaalam ko po ay meron naman po. So kung alias at di ko naman pangalan to, pipirmahan ko pa rin. Or pag alias ba ay dapat wala nang pirma. I wouldn't know po if it is an alias since wala naman po naka-indicate dun sa document that it is an alias po. Okay, and we'll give the defense their time later on during their part to talk about this more as part of their strategy. Thank you. Sige, let me change topic. Ito yung mga tanong ni presiding officer, ni Senator Cayetano rin. Yung pag-escalate from AOM to notice of suspension, to notice of disallowance, to referral to the ombudsman for cases. Years ba ito? Time ba ito? Oras ba ito? Ano yung decision point ninyo para iakyat to the next level yung or i-escalate to the next level yung mga utos ninyo? May clarify po kung ano po yung next level po. So from AOM to NS and NS to ND and ND to referral to OMB. Kapag AOM po, meron po silang 15 days to reply to the AOM. Tapos kapag hindi pa rin sila compliant with the findings po, that's the time that we issue a notice of suspension. At kapag naka-receive po si agency ng notice of suspension, meron po siyang 90 days within which to comply. Pero pag hindi po rin po sila compliant, then doon na po kami mag-i-issue ng notice of disallowance. Okay. In general, not the case of the OVP and DepEd. Kapag may notice of disallowance na, naniningil na kayo, di ba? Yes po. And the next step is to refer to the ombudsman. May remedy pa rin po naman si Okay. agency. Paki-explain nga ano Which ba is yung to remedy? settle, bayaran yung amount or to appeal Within? within 180 days po from the date of receipt po ng disallowance. Okay. So we will find out with the next witness when that notice of disallowance was at kung pasok pa rin sa 180 days. Kung wala pa rin sa 180 days, then you refer to the ombudsman? Yes po, kasi pag hindi po sila nag-appeal at hindi rin po sila nagbayad, nagiging final po yung decision and that's the time na we refer na po to the Office of the Ombudsman kapag hindi po sila nag-comply. At meron ka bang knowledge about the status of these disallowances right now?
Wala po. Since confidential po yan, hindi naman po yan ina-announce sa buong COA. So I wouldn't know po. So let me ask the prosecution, final question. Is that the next witness? Is that going to be the testimony of the next witness? Itong disallowance, 180 days na lumipas, at kung may referral to the ombudsman? Yes, Your Honor. All right. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Bam Aquino. Next would be Senator Judge Marcos for her interjections. Thereafter, Senator Judge Risa, kindly prepare. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong Hukom. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Di ba? Yes, po. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang yan po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's nung- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Kapag Okay. sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. hindi Pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with Senator apologies Judge for Your Honor. Marcos. O sige Sorry. po. And kindly wind up, Senator Okay, Judge okay. Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only vice president that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung SARO na si VP Binay, noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali?
Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano. So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam ko merong... kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICFAO. So we wouldn't know if it was used Hindi, or pero not. ang klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi rin po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun If ba I- yun? Since si VP Sala lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi Wind mo up. alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi po namin alam kung ginamit at hindi na po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sala lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sala lang po yung nag-liquidate nung confidential fund. Eh may record nga ng SARO. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos.